Dear Tita El, ako nga po pala si Grace, 25 years old at isang virtual assistant. Nais ko lang magbahagi ng karanasan ko sa pag-ibig sa inyong programa. 2 beses ko nang naranasang mapunta sa lalaking takot sa commitment sa relasyon. Kaya naman naging matalino na ako sa mga taong pinapapasok ko sa buhay ko, Tita El. Nang makilala ko po si Jeff, 25 years old at isang graphic designer, alam kong iba siya sa mga lalaking yun. Matapos ang 7 buwan naming pagdidate, matapang na akong tinanong ni Jeff kung pwede na raw bang maging official kami. Mahal ko si Jeff at handa na ako ng panahong iyon, kaya sinagot ko naman siya ng oo. Naging maayos ang pag-iibigan namin, Tita El. Habang nagdi-date kami ni Jeff, pabiro kong natanong sa kanya kung kailan ba niya ako ipapakilala sa mga magulang niya. Mahigit 1 taon na rin kasi kaming magkakilala at nagkakasama. Pero nung araw na yon, iba ang naging timpla ni Jeff. Wala siyang imik sa pabiro kong tanong. Ipinagsawalang bahala ko na lang yon, Tita El. At dumating yung araw na ako na mismo ang nag-aya kay Jeff na ipakilala siya sa pamilya ko. At doon na ako nagsimulang maguluhan kay Jeff. Pilit siya kasing gumagawa ng rason para hindi ko siya personal na maipakilala sa aking pamilya. Umabot po kami sa pagdidiskusyon noon, Tita El, hanggang sa puro luha at hikbi na lang ang naririnig niya sa akin. Sinambit niya kasi na kaya siya nagdadalawang isip sa pagpapakilala sa pamilya ko at pamilya niya kung anong meron kami ay dahil nagdadalawang isip na rin siya sa relasyon namin. Dito na bumalik yung mga tinik ko sa dati kong mga naranasan, Tita El. Hindi ba ako talaga kasugal-sugal at hindi ba talaga ako ganun kahalaga para ipaglaban? Sa mga kagaya ni Jeff, sana sa susunod, huwag kayong papasok sa isang relasyon na hindi nyo kayang panindigan at ipaglaban. Galing po yan kay Grace. Okay. Grace, 25 ka pa lang naman. Okay lang yan, bata ka pa. Kaya pa yan, Mars. Which would you rather? Maging kayo habang buhay pero nagdadalawang isip naman pala siya sa'yo, o start over again and take the lessons with you, pero you will live almost happily ever after because there is no marriage that is perfect. Which would you rather? Akong tatanungin mo, doon na lang ako sa option B. Kesa naman sa napilitan lang siya. Itong si, ano na ang pangalan nito? Ganyan talaga yung mga lalaking walang hindi nililimot ko pangalan. Si Jeff. Ayan ha. Kesa naman sa, alam mo yon, half-baked yung relationship ninyo kay Jeff. Kung ayaw niyang makilala yung parents mo, ayaw kanyang ipakilala sa parents niya at nagdadalawang isip na siya sa iyo. Hindi nakalagay sa sulat kung ikaw ay nakipag-break sa kanya. Sabi mo nga 1 taon? 1 taon pa lang kayong exclusively dating at kayo, tama? Baka naman kasi para sa kanya, kaya medyo nagdalawang isip siya kasi baka nabibilisan siya sa pacing. Kasi 1 taon pa lang. Baka hindi siya yung type na after a year, kailangan makilala mo na yung mga magulang ko. And ganon din ako. May mga lalaki kasing ganon at may mga babae rin namang ganon. But that doesn't mean that they're not serious. It's just that baka talagang he's just taking his time in getting to know you. Hindi kasi nga nakalagay kung nag-break kayo, kung ano man yung naging desisyon mo. Pero damang-dama ko naman yung gigil mo, no? Nung sinabi mong
Sa mga kagaya ni Jeff, sana sa susunod huwag kayong papasok sa isang relasyon na hindi nyo kayang panindigan at ipaglaban. Outs. So yan, may bilin sa inyo si Grace. Pero, hindi ko talaga alam kung nag-break kayo o binigyan mo pa ba siya ng chance. I guess you broke up because nag-iwan ka ng ganitong mga kataga, 'di ba? Sa mga kagaya ni Jeff, sana sa susunod huwag kayong papasok sa isang relasyon na hindi nyo kayang panindigan at ipaglaban. Medyo mabigat din yung binitawan mo, Mars. Pero baka naman talagang nabibilisan lang siya sa takbo ng relationship mo or ninyo for the introduction to each other's family. It's also possible. So yun, medyo dahan-dahan lang kasi baka alam mo yun, baka para sa kanya, feeling niya nasasakal na siya kapag pinakilala ko na to sa mga magulang ko. Baka mamaya isipin niya, kami na forever and ever. Baka mamaya mag-assume si Grace, 'di ba? Don't get me wrong. It's just that meron din kasing mga magulang na ganyan ang bilin sa kanilang mga anak. Meron akong kakilala ganyan. Sinabi nung nanay niya tsaka ng tatay niya, huwag mong ipapakilala sa amin yung mga girlfriend mo. Kung hindi ka seryosong siya na yung una o siya na yung huli mong mamahalin at ihahatid ka na namin sa altar and bubuo ka ng pamilya. Gusto na makilala yung mga dinidate mo pero not to the, sobrang personal extent. Huwag mong ipapakilala. Kung hindi ka sigurado, huwag mong ipapakilala. So baka may mga ganong, may mga ganong rituals din itong si Jeff Grace. Pero sana wag naman bumaba rin yung self-esteem mo sa tanong mo na hindi ba talaga ako kasugal-sugal at hindi ba ako ganon kahalaga para ipaglaban. Don't ever think that. Because I always believe that nasa tamang timing ang lahat. Lalo na sa love. So don't give up. Baka naman yung iba pang guys na darating sa buhay mo, ipapakilala ka na sa mga magulang nila at magiging kayo na forever and ever na may amen pa.